Mahal. Amen. Sabi nga po, alam ko ang bawat isa po sa atin, sa mga nagdaang araw, mga nagdaang linggo, marami po tayong pinagdaanan na sabi natin pagsubok or mga suliranin, mga struggle, marami, kumbaga, marami, iba-ibang klase. Ako personally, hindi rin kaila sa inyo na maraming pinagdaraanan, pero ang masarap po doon, ang Diyos ang kasama po natin. Sabi nga po sa Psalm 94:19, kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig ng Diyos ang nag-aalin sa akin. Amen, di po ba? Higit sa material na bagay, yung pag-ibig ng Diyos na binibigay sa atin ay napaka-sapat na at higit pa. Amen? So sa umagang ito, ang dakilang Diyos natin na lumikha sa atin, nagmahal sa atin, karapat-dapat na nating alayan ang pinakamataas na papuri. Ang ating dakilang Diyos na siyang may nagsimula, siyang may gawa, siyang may likha, na lahat ng may hininga at kasama po tayo doon. Amen? So, sa umagang ito, sa online, magandang umaga po sa inyong mga kapatid. Tumayo po tayong lahat at patuloy na ihanda natin ang ating mga sarili, higit sa lahat, ang ating puso, at patuloy natin i-alay ang dakilang pagsamba sa ating dakilang Diyos. Amen? So, let's clap our hands, give praise to the Lord, give praise to the Lord, hallelujah, who deserve the praise of the King. Amen. Hallelujah, dakilang Diyos, hallelujah, amen. Purihin ka, Panginoon, hallelujah, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen, Lord. We declare the
Hallelujah, Father. Right now, O God, sa mga dakilang bagay na pinakita mo at ipinanadama sa amin, Lord, marapat namin, Lord, na uwitin namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang pagmamahal mo na sa amin mo lamang inialay, O Diyos. Hallelujah, Lord. Let's feel the presence of God this morning, mga kapatid. He is here with us. He is here with us, embracing us, giving us strength, giving us a hope, Panginoon, that He will never, never leave us nor forsake us. Hallelujah, Jesus. Amen, Lord. Yes, Lord. Thank you, Father. Sa iyo
puso ko, Panginoon, sa'yo lamang ako. Panginoon, sa'yo lamang ako. Panginoon, sa'yo lamang ako. Diyos
Salamat sa presensya mo sa umaga ito. We lift up to you, Lord God, ang mga salita mo na aming mapapakinggan, Lord, through Pastor Obet, Lord God. Your presence be with us. Your glory be with us, Lord God. At tunay na ang ating banal na Spirit ang patuloy na mamuna po sa amin. Fill our hearts with joy and peace that comes from you, Lord God. Maraming salamat po, aming Diyos. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po sa pagkita. Hallelujah po rin ang Panginoon. Pwede ba natin batiin ang ating katabi? Tingnan po natin at batiin po natin siya na napagandang araw, umaga. Hallelujah. Glory, glory be to God. Yeah. Baka dyan sa nalikod, gusto mag-move forward, no? Para yung ating pong mga vacant seats ay mapilapan at yung mga paparating ay dyan na lang sa likod. Sige po, you could move forward. Yeah. Para magandang pasimula sa ating pong pagbabahagi sa Tanis. Meron po dyan sa likod na pwede occupy itong side nito, medyo vacant kasi. Mas mainam, ma-fill up po ito. Yeah. Sila. Dyan sila. Glory to God. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Glory. Isa pong malakas na papuri na palakpak sa Kanya. Hallelujah. Yung nag-almusal na. Malakas na malakas na. Glory to God. Hallelujah. Magandang umaga rin po sa ating pong mga kasama online at sa umagang ito muli tayo po'y makapanambahan sa Panginoon. At masabi po natin, ito nakarang mga araw ay nag-celebrate karamihan ng araw ng mga puso. Kaya puno-puno ang puso at damdamin ng pag-ibig. Dapat makita po sa ating kasiyahan at katuwaan. Pwede ba ninyong itihan ang inyong katabi at muli batin niyo po sila ng maligayang araw ng mga puso. And we love you with the love of the Lord. Mahal kita sa pangalan ng ating Panginoon. Oo nga, lahat tayo mahal ng Panginoon. Kaya nga, dapat sabihin natin, mahal kita sa Panginoon. Glory to God. Sa umagang ito, tayo po ay mapalad na muli na makasama po natin ang ating kamanggagawa. Dumating siya last month pa at meron siya mga ilang mga itinerary na napuntahan. Pero last Friday, siya po ay nakarating na po sa atin at naging tagapagsalita po siya sa ating pong monthly revival gathering na ginaganap po sa lugar nito. Kasama po yung ating mga kapatiran mula sa mga iba't ibang simbahan dito po sa Balanga, maging sa Rimay. Tayo po ay napagpala sa pamagitan ng kanyang buhay, sa pamamahagi o pagbabahagi ng salita ng Panginoon. At ito po ay may kinalaman sa ating tema. Ang tema na tinatalakay po natin sa about transformation. At sa buong ito, tinatalakay po natin yung transformed by His love. Tayo po ay binago sa pamagitan po ng pag-ibig ng Panginoon. Amen. Sino po sa inyo ang binabago ng Panginoon? Patuloy na babaguhin ang binabago ng Panginoon. Amen. At ito po yung ating desire to be transformed by the Lord. At napakalawak po nito. Alam po natin ang transformation dapat nagpapasimula sa atin. No? Ito po ay very personal. No transformation without a personal transformation. Amen. At gusto natin dalhin ito sa ating mga pamilya. Kung tayo po ay binabago ng Panginoon, ang first influence of change ay pamilya. Amen. Kamusta ang ating pamilya? Yan po ang target natin. Next is the church. Gusto natin maging simbahan ng Panginoon. Yamang tayo po'y bahagi nito, makaranas po ng transformation, even the ministry. Amen. Then, last, yung ating community. Kaya, yung bakit po niyan, yan po yung ating dalangin sa Panginoon sa taong ito, na yung transformation ay ating maranasan. At kung meron po na motivation o kaparaanan kung paano natin maranasan ito, ang Diyos ay nag-provide sa atin ng kaparaanan, no? At ito po hindi sabihin natin ay masakit, kundi punong-puno ng pag-ibig. Amen.
Kaya po, napaganda na mapakinggan po natin buwan sa ating kamagagawa, bagamat siya po ay nasa malayong lugar, siya po ay ginagamit ng Panginoon sa lugar na yun, sa lugar po ng UAE, at siguro ilan po yan sa mga bagay na masama sa kanyang mga pagtotoo. No, bali, hindi na po pakatagal, tawagin na po natin, and let us welcome our brothers in Christ, Pastor Obed Igon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Praise God. Salamat ulit sa Panginoon sa pagkakataon na makasama po kayo at mapaglingkod sa gitan ng kanyang salita. Ito pong bakasyon na binigay sa akin ng Panginoon was really siguro sa akin ay wala sa plano. Dahil po nakumpisa lang ito nung kami nag-walking ni Chris, ang aking may bahay. And yung aming anak na si Joanna ay nagkaplano ng lumipat ng ibang bansa sa New Zealand by March. And sabi ko ay kailangan ko nang umuwi para hindi ako makapagbakasyon. But basically, it was, the reason is last year, December, medyo nakaranas ako ng pagod sa sobrang dami ho ng gawain at mga responsibilities dahil pag nagpapalipon taon, ay kasama yun sa aming church planning or annual conference where you present all the plans throughout the year, and at the same time, sabay po yan yung mga, alam niyo mga pag-December, marami activities. Activities po is really going out and talagang samahan yung mga iba't ibang G groups to just encourage them. No? Madalas nga po hindi na ako nag-stay sa kanila. I'll just visit them and then show my presence para na siguro na-encourage lang po sila. So, sa dami po noon ng dinaluhan, medyo napagod ako. Sabi ko, kailangan ko magpahinga. And salamat na lang sapagkat yung aking may bahay laging handang magparaya. Kaya huwag ko'y mag-isa lang na bumiyani. But, seeing that, the Lord is just speaking to me a while ago na impressing to my mind na napakaganda ng ating tema, yung tema for this year, which is transformation. Bakit nga ba tayo kailangan baguhin ng Panginoon? At bakit ba tayo binabago ng Panginoon? The Bible was very clear. He wants us to conform in the image of His Son, Jesus Christ. Gusto ng Lord, sa simpleng salita, gusto ng Lord, mas lalo tayong gumanda at lumago sa ating buhay bilang Kristyano. Amen po ba? Okay? Para po maunawaan ninyo, ang kabuang naisin ng Panginoon sa atin ay baguhin tayo sa paraan ng tingnan natin to sa paraan ng paglago. The reason why we need to grow is because He wants us to transform in the image of His Son, Jesus Christ. Gusto ng Panginoon na mas maging maganda tayo, maging mapagpala tayo, at maging pagpapala rin sa ibang tao. Amen po ba? Okay? So, kapag nakita po natin na ang paglago ay nais ng Panginoon upang baguhin tayo. Therefore, lahat po tayo mga Kristyano, dapat ang goal ay lumago. Tama po ba? Hello? Okay? Dapat, ang gusto natin laging mangyari at lagi natin nakikita sa buhay natin, lumalago. Ayan. So, ang tanong na sa atin ngayon, when you see yourself and look at yourselves, ano yung mga nabago na at lumago sa buhay mo sa mga nakalipas na panahon? Ayan. Maganda ng tanong po yan. Ngayon, meron ka bang nakikitang paglago sa buhay mo? It's a challenge to us. It's really something that we need to really face and
and realize sa buhay natin. Ano ba yung mga lumalago? Sa pamumuhay, sa pakikitungo sa ibang tao, sa paglilingkod sa Panginoon. Every area ng buhay natin ang gusto ng Lord, lumago tayo. Amen po ba? Amen. Okay? Kaya po, pag nakita niyo po yun sa ganung pananaw, therefore, lagi kang merong puwang sa pagbabago. Hello? Tama po. Dapat merong lugar sa pagbabago. Lagi ko po sinasabi ito, ever since, if you stop growing, or if you stop learning, you start dying. Kapag hindi ka na natututo, mag-umpisa ka na mamatay. Diretso po yan. When you stop learning, you start dying. Why? Because our life, kahit sa anumang aspeto, mga kapatid, kapag hindi siya lumalago at hindi siya natututo, nag-umpisa ka na mag-regress. Nag-umpisa ka na unti-unti, and something in your life, nag-umpisang stuck ka na, okay? Hindi na umuusad, paatras na yan. Alam niyo po ba, ang aeroplano hindi pa pwedeng makalipad ng paatras? Only helicopter can do that. Kasi pag umatras siya, crash siya. Ang Krisyano, ganun din. Dapat hindi siya paatras. Because when you start again, or stop learning, you start dying. Prinsipyo po yan kahit saan. At sa buhay, walang kinalaman ng edad dito. Pakisabi sa katabi ko, mapalad ka, kapatid. Walang kinalaman ng edad dito. Okay? Ang kasabihan nga ng mga may edad, mga nagkakaedad na kalabaw lang tumatanda. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit may edad ka na, you keep on growing and learning. Amen po ba? Hindi dapat huminto yung pagkatuto. Ayan. You want your life to be exciting, you keep on growing. Yan po ang sikreto. That's the reason why I had this vacation, nag-post po ako, because lumapagod, sabi ko, di pwedeng ma-stop, there must be something. And I believe merong mga nakalaan pa na dapat gawin at pinagagawa ang Panginoon. Kaya nga po, sabi ko, I just need to post an application because alam po, marami pa rin pinagagawa ang Lord. Last year, katulad po ng tema ninyo, ang tema po namin sa last year is about limitless. Walang limitasyon. Isa sa natuklasan ko throughout that year, kung saan pinag-aralan po namin, na ang buhay ng Kristiyano, ang Lord hindi nagbibigay ng limit. Kami yung pastor, ba't ganito lang buhay ko, ganito lang. Ang sikreto ngayon, malaman natin, God has already provided to us something, an opportunity to grow unlimited. But it's up to us para maranasan nyo. Sa paanong paraan? Depende yan sa willingness mo ng pagbabago. Depende yan sa willingness mo sumunod. Amen mo ba? Kaya tama po yung ating tema this year, transformation. You want a limitless life, you must be willing to be transformed. You must be willing to be transformed. Kasi kapag minsan gusto lang natin, abutin natin itong pangarap na ito. Ang tanong, handa ka ba talagang gawin yung nararapat para abutin yung pangarap na yun? Handa ka bang baguhin ng Panginoon para mabut yung pangarap na yun? Eh minsan pag nasubok tayo, medyo nag-struggle tayo, minsan may iba, tinatanong pa ang Panginoon. Nagkakamali po tayo dahil sa mga panahon na sinusubok tayo, it is only a time that our faith is tested and we need to adjust at sumunod sa kalooban ng Lord so that we can experience more yung kalooban niya at yung pagpapalang nakalaan para sa atin mula sa Panginoon. Amen mo ba? That's the reason why ang buhay po ng Kristiyano is always exciting if we are willing to grow and be transformed. Hello? Amen mo ba? I'll tell you frankly, mga kapatid, isang sukatan ko lang po yan sa paglilingkod sa Panginoon. Ano yung mga area na lumaguna? At ang bawat tao na pinaglilingkuran po namin doon, ako particularly, they go through that process where they're being evaluated. Hindi dun sa para mapigilan sila, kundi saan ka lumago? Saan ka lumago? Sa praise and worship,
I'm very particular dyan. Alam niyo naman po mga kapatid, first love ko yung pagsamba sa Panginoon. So, if I hear something, some musicians, I'll tell honestly doon sa leader, doon sa chairman, mukhang yung, yung instrumentalist mo, mukhang may problema. It is given in the context because we want them to grow and grow in the Lord. Alam niyo po, paano nalalaman na lumalago kayo sa Panginoon, mas nagiging sensitive ka sa gustong ipagawa ng Panginoon. At nagiging sensitive ka dapat doon sa mga nais pang iparanas ng Panginoon, mas lalo kang nagiging excellent. Imagine, kung ang goal ng Lord is maging kawangis ka, pag tinignan ka ngayon, si Jesus ba talaga makikita? Si Jesus ba talaga? Again, bilang ama, God is always excited for His children. Kung paano isang magulang na may bagong anak is always excited to see his child or their children to grow. Naalala ko yan kasi hindi ko magkakamali. Unang lupas yung ako nila Kuya Boyo, napaka-excited nila. Okay? Ganon din po tayo. Yung ating Diyos, excited po ang Panginoon sa atin. Pakisabi sa katabi mo, excited ang Lord sa iyo, kapatid. Kasi ang gusto niya, maging kamukha ka ng Panginoon sa Kristo to be conformed to the image of His Son. Exciting ang buhay ng Panginoon, ng Kristiyano. Kaya nga gusto niya maging kawangis ka ng Panginoon sa Kristo. So, dapat ang buhay ng Kristiyano laging buhay yan. Laging umuusap, laging nagpa-progress at nagtra-transform. Church, huwag po kayong mapapagod magbago. Huwag kayong magsasawang magbago kasi gusto ng Lord maging kamukha natin ng Panginoon sa Kristo. And life is exciting. Magugulat po kayo. It's limitless beyond, sabi sa Efeso, yung hindi natin kayang maunawaan, ipaparana sa atin ng Panginoon na somehow malalaman mo, paano nangyari ito? Hindi ka naman ganun. Hindi naman ikaw yan talaga, kundi ang Panginoon na kumilos sa buhay mo, nagbago sa'yo, you're just a vessel for the Lord. Right? Gusto ko lang pong encourage kayo mga kapatid, that as you pursue yung concept ng transformation, is not just a simple concept or term na kailangan natin tapusin throughout the year. It must be real sa buhay natin. Dapat totoo yan. Dapat ito talaga i-pursue natin. Kapag sinabi natin, ito yung tema natin, dapat willing tayo to be transformed and to grow in the Lord. Hello? Amen po ba? Kaya nga po, critical sa akin yan. I need to go for vacation. Kasi baka mamaya, meron ng mga bagay na hindi ko nakikita that I'm stopping me to grow because maraming nakalaan para sa susunod at sa taong ito. At kapag hindi ako handa at medyo napagod sa ginagawa ng Panginoon, baka hindi ko maranasan yung naisiparanas ng Panginoon na pagpapala. I always on this, a principle, ulitin, natutunan po namin yung pasyudan to kay John Maxwell. The church rises and falls in its leadership. Ang unang babaguhin ng Panginoon, mula taas, pababa. Sa bansa natin, ganoon din, kaya namumblema tayo Pag may problema yung nasa taas, apektado yung nasa baba. Mamumblema yung nasa baba, bugla yung nasa taas. Kapag binago tayo ng Panginoon, magbabago din yung iba at yung nasa baba. And everything that we're doing will change. That's why it's critical. Ang prinsipyo ko lang po sa paglilingkod mga kapatid for the last 10 years, kung ano yung gusto kong turing sa akin ng tao, yun din ang gagawin ko. What you sow, what you plant, what you sow, you will reap it. So, kapag maayos ang pakikitungo mo sa mga tao, maayos din sa makikitungo sa iyo. Pag minahal mo mga tao, mamahalin ka rin nila. Amen mo ba? Amen. Ganun ang prinsipyo ng Lord. That's why ikaw, willing ka ba sa vessel to be transformed. And you will see the change in the life of other people, of the people who are serving with. Kaya po, with due respect and with humility, it's one of the joy na meron po talaga ako is makita yung aming mga small group at big group na lumalago at nagmamahalan talaga. At start, may mga problema, pero later on, they learn to love each other, and everyone who testifies, kapag aalis na sila sa church, they will always testify, I love this family, I'll meet this family, and I'll be happy to be a part of this family.
Kasi ngayon po, pinapanood ko yung mga video sila na ng mga miyembro namin sa iba't ibang bansa na nag-move na sa ibang lugar. Because going back, pagbalik ko po this week sa UAE, it will be our 37th anniversary. And every member who will testify will always say, I miss the family because we are a family. We love each other. Mga kapatid, again, life and Christian life is exciting. Be willing to be transformed. Amen po ba? And today, kung merong dahilan tayo sa pagbabago at merong magbabago sa atin, walang iba kundi ang pag-ibig ng Panginoon niya. Simple as that. Ang pag-ibig ng Panginoon na mag-uudyok para baguhin tayo. Huwag po tayong magkamali na simply because it's our duty na. It's because of God's love, sa pag-ibig ng Panginoon. That's why our theme for this month is, let God transform you by the way you love. Let God transform you by the way you love. Medyo mabigat po yan. Paano ka ba magmahal? Okay? Babaguhin ka ng Panginoon kung paano ka magmahal. Totoo po yan. Babaguhin ka ng Panginoon paano ka magmahal. So, allow me now to lead you to share prayer bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Tayo po isang daling naman. Panginoon, salamat po. And our journey as your people, as your children, as your church, is always exciting. Meron ka pang nais para sa amin, Panginoon. Lubusang pagpapala sa magitan ng pagbabago ng aming mga buhay. Salamat, O Diyos, hindi ka patapos sa amin. It's always a process that you are changing us. That you would like us, O God, to be like your Son, Jesus Christ. I pray right now sa bawat sa puna sa amin narito, gamitin po yung salita, Panginoon, mangusap ka in a very personal way na maunawaan po namin sa aming mga puso, sa aming isip, at hayaan lamang ng Espiritu na siyang kumilos at magpaubaya kami Panginoon sa kanya. So, kinukumit po namin sa inyo ang oras na ito, ang mga salita mo, Panginoon, speak to us with your love. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen. Amen. Praise the Lord. Hindi pa ako natatapos ang araw ng mga puso, pero hindi ko alam kung paano kayo nag-celebrate. I don't know, pero nung nag-serve po ako nasa SM Manila po ako dahil meron akong minute na tao. So happen doon sa mismong entrance, may Starbucks. So nagkakape, nag-eat. At yung mga kasama ko, inobserve lahat ng tao, wala akong pigil ng pasok ng tao. Ang dami. Maghapon po yun. Nagmula umaga hanggang hapon. Buti lang, may amin pagod ng gabi, talagang sobrang dami ng tao. Sabi ko, ganito katindi mag-celebrate ng araw ng mga puso ang mga Pilipino ngayon. Kanya-kanya ng gimmick. May mga talaga nakalagay sa ulo, ng mga puso, kung ano-ano. Talaga, ang gandang tingnan because everybody's excited, ano mo. And somehow, para bang nung February 14, umikot ang takbo ng mundo dahil sa pag-ibig. Lahat talagang gusto ay mag-celebrate ng araw ng mga puso. Okay? Punong-puno yung mga restaurant, at kahit mahal yung bulaklak. Ano mo, magkano yung bulaklak ng mga panahon na yan? 1,000 na? Mga kukunti lang yung bulaklak. 1,000 pesos. Napakamahal, pero bumibili pa rin. Kahit yung mga chocolate, yung mga bata. Sabi ko, saan magbukuha ng pambayad yung mga bata? Talagang bilipan, mga estudyante. Ang dami ako. Talagang umaapos sa pag-ibig. At tapos, maraming gimmick nung February 14. Naglalagay sila ng mga singil, lahat ng mamahalin mo, tapos love song. Meron pa mga poem. May mga tumutula pa ng pag-ibig. Gusto natin yan. Talaga naman, pag nakarinig ka ng mga poem na Tagalog at saka talagang ang gandang pakinggan. So, everything is really, sabihin natin, love is in the air. Ang sarap pakinggan lang pag mga hugot sa pag-ibig. Okay? Ang sarap na yan. Kaya nga, minsan, kahit pag nakikita, just to give you some, ito, sabi niya, ang crush nagsisimula sa mata, pumapasok sa dibdib, tumambay sa isip, nagiging mukhang bibig, kaya sa uli, nagiging pag-ibig. Kaya gano'n mga bata yan. Samantalang kami nung high school kami, yung crush, meron pa pang sabihin kung paano. Di ba? Sila, meron tula. Eto pa, panganib ka ba? Kasi bumibilis ang tibok ng puso ko pag andyan ka. Talaga yung mga
mga hugot ng mga kabataan ngayon eh. Kaya ka. Sabi niya, hindi mo pa nga ako binabato, tinamaan na ako sa'yo. So, mga bata ngayon. Ang daling tuloy pumasok no, magsabi ng mga bata ngayon, minsan may mga taong iniiwasan mong pansinin, pero ang puso mo, gusto siyang kumustahin. Yung mga nakipigilan. Lastly, ang pag-ibig ko sa iyo parang paghinga. Bakit ko ititigil kung alam kong hindi ko na kaya? Pag hindi ka sinagot ng nililigawan mo, tindi yan. Dahil patay ka na, pag hindi ka mataratay ka, titigil niya daw eh. Ang dami, ang sarap pakinggan. Talagang natuwa kami kasi minsan, nung nandun nga tambay kasi sa SM, hanapin natin mga kaklase natin dito, baka darating, mga nagdidig pa. Pero ang tanong, sa lahat ng inspirasyon na nakikita natin ngayon, sa takbo ng mundo, sa nakalipas na February 14, ang daming impormasyon at inspirasyon, pero bakit parang marami din, kabaligtarin pa rin ang nangyayari? Alam mo kung bakit? Because ayon sa statistics, sa Pilipinas, ang annulment cases noong 2002 is 5,000. Noong 2011, 9,000. Noong 2013, 11,000 na yung case. Alam niyo po ba, na 30 mag-asawa ang nagpa-file ng annulment every day sa Pilipinas? 30 sa isang araw, nagpa-file ng annulment. At 1 out of 5 is annulled. Alarming yan mga kapatid. Ibig sabihin, kaya nga tanong, sa dinami-dami ng ganong mga uri ng inspirasyon, and yet, baliktad pa rin nangyayari, marami pa rin talagang nahirapan. Anong problema? Kaya sabi ko, siguro, hindi kaya yung inspirasyon ng pag-ibig na si Cupido ay sumasablay na ngayon. Okay? Imbis na yung taong tamaan, ay yung gustong bilhin ang tinatamaan, kaya tuloy magastos pag Valentine's. Okay? O kaya naman, imbis na yung gustong ligawan ay yung asong tinatamaan. Sumasablay na si Cupido ngayon. O kaya naman nakukonfuse na si Cupido. Bakit? Kasi palasak na ngayon yan. Ang kinakasabi mo na pareho na. Hindi na malaman. Nalilito na si Cupido, sino ba talaga? Tama. Kailan ba yun? Nung sa araw, nung pagpunta ko ito. Yung nanalo doon sa singing contest ng kahanang na siya. Parehong lalaki, talagang partner daw sila. Nakakalam yan kasi ginagawang tanggap yung isang bagay na hindi naman talaga ayon sa Panginoon. Sumisan, sabi nga, nakukumpis na si Cupido, ano ba talaga? Ang pinakamahirap dyan talaga is, lalo na, kapag si Cupido talagang natibok na. Okay? Sapagkat ayaw na ng mga taong nasaktan ng kalang puso. Ayan, kaya pinapatay na nila si Cupido. Mga kapatid, kinisay, ang tao ngayon ay gumagawa ng iba't ibang paraan para maranasan at masumpungan ang totoong pag-ibig. Finding real love is really a struggle, but the people fail. Bakit? Kasi nga, minsan, hindi alam kung saan kukunin yung totoong pag-ibig. Pero salamat sa Diyos, ang salita ng Panginoon pa rin, ay nagbibigay sa atin ng katuruan paano totoong magmahal. Paano ba totoong magmahal? Our Bible, from Genesis to Revelation, is actually a story of God's real love. Yung totoong pag-ibig. In fact, magugulat kayo sapagkat itong libro ng pag-ibig ay binubuo ng salita na kung saan paulit-ulit na ginagamit yung salitang pag-ibig for 744 times sa version ng NIV, yung salitang pag-ibig all throughout yan sa Biblia, inuulit po yan. Simply because it offers God's real love to all of us. Gusto ng Panginoon na talagang bumalik tayo sa salita ng Panginoon, matuklasan natin ano ba ang totoong pag-ibig na siya rin namang ipapamuhay natin at ibabahagi natin sa ibang tao. So, hayaan niyo po sa umagang ito na pag-aralan natin yung mga prinsipyo ng totoong pag-ibig. What are the principles of real love? And I'll be practical to you this morning. Baka mamaya yung pag-ibig na konsepto natin is just an idea rather than an experience or a reality.
Wala po dito yan, pero naalala niyo po yung kasabihan, love, wala naman sa isip. But ang pag-ibig daw ay totoo namang parang siya yung ideal sa buhay natin. Pero gusto mong gisingin yung mga nagmamahal sa magitan ng pagpapakasal. Marriage is the alarm clock. Okay? Para daw magising sa katotohanan pag nakasal na. Doon lang makikita yung totoong pag-ibig talaga. Okay? So, I simply entitled God's message this morning as real love on display. Paano natin papakita yung totoong pag-ibig? Kasi madali ng pag-usapan yan eh. Paano ba natin maunawaan, makikita na totoo yung pag-ibig? As far as the Word of God is concerned, ano yung sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa totoong pag-ibig? At nasa ganun, wag lang natin pag-usapan yan kundi maging makatotohanan sa buhay natin. So, talata po ng pag-usapan natin ay manggagaling sa Lucas 6, 27 hanggang 36. Hilingin ko po na tayong lahat ay tumayo at basahin po natin to ng sabay-sabay. Okay? Lucas 6, 27. Ready? Begin. Subalit sinasabi ko sa inyo mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nangaapis sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang bawat humingi sa iyo at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais niyong gawin nila sa inyo. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Abang makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo ang gagawin ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masamang tao ay gumagawa rin niya. At kung ang makababayad lamang ng inyong pautangin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama sa pag-asang sila ay mababayaran. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatabuhin ninyo at kayo'y magiging manak ng kataas-taasang Diyos sapagkat siya'y mabuti kahit sa masama at hindi sa marunong magpasalamat. Maging mahabagin kayo tulad ng iyong amang mahabagin. Purihin po ang Panginoon. Maapo na po tayong lahat. Yung mga binasa po natin, medyo magugulat tayo sapagkat ito yung talata na talagang madalas mahirap sabihin natin isa pamuhay. Okay? Pero kung gusto mo talaga ng totoong pag-ibig, you have to understand what the Word of God is telling us through this passage na siya binasa natin. Una, anong prinsipyo ng totoong pag-ibig? Pag-usapan po natin mga prinsipyo. Gusto mo maunawa natin ng una na ang totoong pag-ibig, real love, is an action, not inaction. Ang pong ibig sabihin niya. Ang totoong pag-ibig ay aksyon at hindi kawalan ng aksyon. Sinabi ng Panginoon sa talatang 31, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Okay? Do unto others what what others would like you to do to you. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Meron ng ibang paraan ng pagsasabi nito na naging sikat bago pa sabihin ng Panginoon Kristo. Okay? Yun nga lang nasa negatibong paraan. Bago dumating ang Panginoon Kristo, palasak na sa panahon nila na merong bersyon nito na negatibo. At inadap po yan ng iba't ibang kilalang tao. Katulad po ni Hillel na isang Hebrew scholar. Sabi niya, yung prinsipyo na nabasa natin kanina, nasa negatibong salita. Do not do to thy neighbor what is hateful to thyself. Okay? Kung sa Panginoon Kristo positibo, ito negatibo. Inadapt din ni Socrates, isang philosopher, Greek philosopher, yung konsepto na yun, pero negatibo din. What stays your anger when done to you by others, that do not do to others. Negatibo rin.
Meron pa isang tao, si Confucius, kilalang-kilala, isang Chinese scholar, what you do not want done to yourself, do not do to others. Pare-pareho sila ng konsepto. Ang pinagkaiba lang talaga sa negatibong paraan o forma. Samantalang may Yesu Kristo, positibo. Do unto others what you like that others do unto you. Gawin mo yung nais din ang gawin ng kapwa mo sa iyo. Sabi ng iba, parehas lang yan, pastor. Hindi ho. Magkaiba po yan. Hindi lang yan positive o negative version. Mga kapatid. Sa pag inuna mo at sinunod mo yung negative version, ang ibig sabihin niyan is that pag sinunod mo siya, pwede kang maging passive lang sa isang tao na nangangailangan ng pagmamahal sapagkat ayaw mo maranasan niya yung kabalaan. Parang wala kang pakialam. Okay? You can't say, I didn't bother them because I don't want them to bother me. Yan yung negatibo. Pero ang sabi ng Panginoon, positibo is an action. Sila, ang emphasis nila is maging positive ka. Ang Panginoon, ang emphasis nila, maging aktibo ka sa pagpapakita. Magkaiba po yan mga kapatid. Okay? Kasi gusto ng Panginoon pakita sa atin, ang pag-ibig may aksyon. At kailangan nararamdaman at nararanasan. Kasi pwede mo bang sabihin sa nilalagawa ka, pwede bang naliligaw ka, pero hindi alam nung nililigawan mo. Sa isip lang, meron pong ganyan. Meron pong ganyan. Meron ang pastor na ganyan eh. Oo. May kilala kami dito sa Mataan na ganyan. Okay? Nag-chat-chat sila. May ka-chat siyang babae. Taga-pungpong. Okay? Nag-chat sila. Ay, sunduin kita sa airport ang pag-uwi mo. Sinunduin ba sa airport? Pag sundo sa airport, nung pagdating ng babae, kumustahan, okay? At sabi ng pastor sa kanya, doon sa babae, tara na. Ay, bakit po? Sabi ng babae, ay, pumunta na tayo sa ano, pare pakilala kita doon sa aking mga magulang. Eh, bakit po? Sabi ng babae. Hindi pala alam ng babae na naliligaw yung pastor. Pero sa kanya, mapakilala na sa magulang. Okay ba? Advance pag-isip yung pastor. Okay? Pero pwede bang may pagmamahal na hindi nagsasabi? Hindi po. Hindi pa pwedeng passive. Kasi pag-ibig, it's always an active word. Kaya nga, I forgot to share with you yung aking proposition sa umagang ito, mga kapatid. Na ang katotohanan tungkol sa pag-ibig is this. Love may be an abstract word, but it can be understood by an active word. Kasi yung salitang pag-ibig, napaka-abstract niya. Ang dami ng kaisipan dyan eh. Pero gusto mo bang maunawaan? Pakita mo sa isang aktibong pagkilos at aksyon. Kaya nga, when Jesus gave the version of this command, gawin mo sa iba, yung nais mong gawin nila sa iyo, gusto ng Panginoon yung pag-ibig mo nararamdaman at nakikita. Amen mo ba? Hindi pa pwedeng feel mo lang. Kaya nga, hindi pa pwedeng MU eh. Yung mga bata ngayon, pag nagkita lang, magmasyal lang, kami na. Walang usapan yan. Hindi mo pa pwede mga kapatid. Bagamat kumikilos, dapat nililinaw yan. Pinag-uusapan. Hindi pa pwedeng assumption lang. Otherwise, later magkakatuklasan, iba pa rin assumption mo. Presumptus ka lang pala. Ulitin ko lang mga kapatid. Jesus puts the golden rule in the passage because love is an active word, not a passive one. Okay? Love is an active deed and not a passive action. It has to be demonstrated because real love is an action, not inaction. Ang pag-ibig ay ginagawa. Hindi siya pwedeng nakatahimik lang. Hindi pwedeng deadma ka lang. At sabihin mo, mahal mo yung tao. Kasi pag negatibo yung ginamit mo, pwede ka naman magsabing, mahal ko naman siya, pero wala kang ginagawa. Hindi pwedeng mga kapatid. Kaya nga, sa isang lugar sa Amerika, sa isang bahay nila, napasin nila, medyo gumanda yung takbo ng traffic nila. Kasi, doon sa alam mga ticket na nilalagay, nakalagay, drive towards others as should have them drive towards you. Okay? Magmaneho ka, kung paano gusto mo rin sila nagmamaneho ng alas sasakyan, papunta sa iyo. Kung gusto mong banggain mo sila, gusto mong banggain ka nila, banggain mo din sila. Kaya nabawasan yung mga kaso ng traffic sa kanila. Nung nilagay nila sa ticket yung golden rule. Kaya nga minsan kinakailan,
medyo magkaroon ng values orientation uli ng golden rule yung ating mga nagmamalayo. Ulitin ko lang, sabi po ng salita ng Diyos, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Love is an action, not inaction. Pakisabi po natin, action. Dapat may action ng pag-ibig, hindi pagiging passive. Ikalawa, ang ikalawang prinsipyo natin is that real love is actually an action, not a reaction. Pakisabi po natin, reaction. Pag nagmamahal ka, hindi ka lang nagre-react. Sabi po ng Panginoon sa talatang 32, kung ang nagmamahal lamang sa inyo, ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Okay? Kasi ninyo ang sabi ng Panginoon, kung mamahalin mo lang, o nagmamahal lamang sa inyo, ang inyong mamahalin, o mamahalin mo lang yung nagmamahal sa inyo, it's a reaction. Mahal ka niya, kaya mo siya minamahal. Anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Medyo ang tanong na Lord, anong pagpapala? Anong blessing matatanggap mo? Minamahal mo yung nagmamahal sa iyo. Wala ka nang tatanggap yung pagpapala. Tinanggap mo na yung bayad doon sa ginawa mo eh. Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. So, anong pinagkaiba niya? So, love is not simply a reaction. Hindi po siya yung pagtungol lang sa ginawa ng ibang tao. Na, huwag po tayong magkamali. Hindi masamang tumugon na mabuti sa gumagawa ng mabuti sa iyo. Tama po ba? Hello? Nakukuha po natin. Pero ang sinasabi ng Panginoon, yung standard ng love niya, hindi lang reaction o pagtugon kung sino at kano yung ginagawa nila sa iyo. It's more than that. Kasi nga sabi niya, kung gumagawa lamang na mabuti sa inyo, gagawin ninyo na mabuti, anong pagpapala na nararapat sa iyo? Pareho lang kayo naman makasalanan kasi nagmamahal din sila sa mga nagmamahal sa kanila. Ito pa, tinuturo ng Panginoon. Kung ang makakabayad lamang ng iyong pautangin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Wow, sarap dito. Okay? Gusto din naman talagang nangungutang. Kasi libre ka eh. Okay? Hindi po ito yung sinasabi dito mga kapatid. Ang sinasabi dito doon sa nagpapautang. Okay? Yung mga nangungutang, disipat ito. Sarap nito. Kahit ang masamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama sa pag-asang sila'y mababayaran. Ayun. May expectation din ng kabayaran. So, ano sinasabi rito mga kapatid? Love is not simply a reaction. Na magmamahal ka dahil mahal ka niya. No, it's beyond that. When we love those who love us, when we do good to those who do good to us, it's easy for us to start thinking ourselves or feeling good sa ating sarili. Yung iba, diba? Gumawa ng mabuti. Sa iyo yung isang tao. Anong tendency mo? Gumawa ka rin ng mabuti. Pero pansinin niyo, pag gumawa ka rin ng mabuti, ang feeling mo, bayad na ako. Nanasan niyo ba yun? Honestly, mga kapatid, meron tayong tinatawag na utang na loob. Values natin yung mga Pilipino. Normal sa atin yan. Kasi nagawang ka ng mabuti, ang tendency, may utang na loob ka, magbabayad ka. At pag nabayaran mo na, ang feeling mo, sarap, bayad ka na. Yeah? Pero ang Panginoon sa Kristo, sinasabi doon, walang radikal na bahagi ng pag-ibig yan. Hindi yan yung pag-ibig na tinukoy ng Panginoon sa Kristo na dapat natin matutunan. Because God's love is not just a reaction. Why? Kung mamahalin lang ng Panginoon dahil karapat dapat tayong mahalin, anong klase ng pag-ibig yun? Pero hindi. Minahal tayo ng Panginoon nung tayo'y makasalanan pa. Can you imagine that? That's why love is not just a reaction. Ewan ko kung nakakapanood po kayo sa Facebook kung minsan, ang sarap tignan mo. Merong gumawa ng kabutihan sa isang tao. Halimbawa, yung sa grocery na lang, may nagbayad. Haba ng pila. Tapos yung nandun sa unang pila, nakita yung isang tao, parang ginawa niya ng mabuti, binayaran niya yung grocery ng isa. Nasusunod. Pagkatapos, yun namang binayaran ng grocery, ang ginawa niya rin, parang ang ganda ng pakiramdam niya, binayaran niya rin yung sumunod sa pila. At tapos, ganun din yung reaksyon niya siya. Sumunod, hanggang sa ginawa na nila lahat yun.
Yung tawag dyan, random act of kindness. Pero ang tanong, sino ba talaga totoong nagmahal? Yung nasa unahan lang. Hindi lahat ng nasa likuran. Sila ang gumaganti lang eh. Ito, nagsakripisyo. That's why love is not simply a reaction. Love is an action. We are not just simply asked to repay the love of others to us. Tanda natin mga kapatid, hindi lang tayo natusan ng Panginoon, bayaran yung pagmamahal ng ibang tao dahil mahal nila tayo. Ang pag-ibig na totoo is more than that. Yung standard ng pag-ibig ng Diyos, higit pa dun. Kasi kung ganun din ang standard natin, wala tayong pinagkaiba sa labas. We're not a transformed being. Because ang standard ng Lord mas mataas kaysa sa mundo. Tama po ba? Kaya nga binabago tayo ng Panginoon sa uri ng pag-ibig natin. Kasi yun ang kalakalan ng mundo. Kapag minahal ka nila, mamahalin mo rin sila. Pag minahal mo sila, mamahalin ka rin nila. Pero higit pa dyan, ang pamantayan ng Panginoon. Ikatlong prinsipyo. Real love is an action, not a retaliation. Okay, sabi po natin, retaliation. Retaliation. Ibig sabihin, paghiganti. Sabi ng Panginoon sa Kristo sa talata 27. Subalit sinasabi ko sa inyo mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo. Sa ibang salin po yan, nanunungayaw. At ipanalangin ang mga nag-aapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag ginagawa yung balabal, huwag mo ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo. At kung may kumukuha na yung ariran, huwag mo nang bawiin ang mga iyo. Medyo mabigat lalo ito mga kapatid. Okay? Sampala na ito. Pero hindi po yun ang ibig sabihin na literal na sinasabi ng Panginoon. Sa kanila po kasi, ang ibig sabihin ng slapping is because they were actually being rejected. Yung mga sumusunod kay Kristo, tinatanggihan po sila ang pumasok. Hindi sila pinapapasok sa mga sinagoga, sa place of worship. So, ang concept po ng slapping is rejection. Kapag ni-reject ka, hayaan mo lang paumaya sa kanila. Yun ang sinasabi po dito. Jesus was not in any way encouraging us na para bang hayaan lang natin ng mga tao na abusuhin tayo. Hindi po mga kapatid. Hindi okay naman sinabi ng Panginoon sa Kristo yan. Okay? Sinasaktan ka ng asawa mo, hayaan mo lang siya, mahal mo naman siya eh. Hindi po. You'll never find that in the Bible. That God is tolerating those acts. In fact, marami po ang kaso ng ganyan. Meron ng isang lalaki, nag-chat sa akin. So, pakisabihan mo na may asawa ko na ganito, huwag siyang mag-ganon. Sabi ko, bakit? Ano nangyari sa inyo? Na-complain siya sa asawa niya kasi hindi na siya, nasa Facebook, tapos talagang hindi na pinapansin. Ano natuklasan ko? Sinasaktan niya pala yung asawa niya ilang beses na. Tapos humingi siya ng tulong sa akin para amuhin yung asawa niya. Gagamitin ako para amuhin yung asawa niya. Okay? Sabi ko sa kanya, ano nangyari? O, gano'n. Tapos sabi ko, ikaw ang gumawa ng paraan magpatunay na nagbabago ka. Yung asawa niya, pagod na. Ilang beses na pala yun. Hindi sinasabi lang, ilang beses na pala binubugbog siya ng asawa niya. Sinasakal siya kung ano-ano. Tapos, sasabihin niya, mahal ko siya kasi. Sabi ko, magawin mo muna sa sarili mo para mo sabi, totoo yan. Hindi po kailangan sinabi ng Lord, tolerate natin yung mga ganun. Rather, He was calling us not to retaliate, huwag na tayong gumante by choosing to be good even if you're insulted, even if others acted in loving, unloving way towards us. Kahit hindi ka lang mahalin, kahit gawa ka nilang masama, huwag ka nang gumante. Yun ang sinasabi ng Panginoon. At this is a struggle talaga. Kaya hindi natin basta matanggap madalas ito, mga kapatid. Kasi nga, ang pag-ibig na natuklasan natin na minsan, patuloy pa rin ino-observe natin is yung pag-ibig na meron ng mundo, transactional. Pag sinabing transactional, yun nga, mahalin kita, pag minahal mo ko. Napakita ko ng bunyan siya, pag maputi kami sa akin, bawian lang talaga. Kaya nga nang uso yung mga kapatid, yung mga relasyon na friends with benefits. Pag wala ng benefits, hindi na friends. Yan. Nauso rin yung mga relasyon na kung saan kailangan may prenuptial agreement, may kasunduan. Kasi
Baka mamaya, hindi magkaibig, at least save yung kayamanan ko. Marami nang gumagawa ng ganyan ngayon, kahit mga Pilipino. Di ba? At agreement, buta na lang, ma'am. Pag wala kang pera, wala kang gagawin agreement. Pero, yung mga may pera, sigurista eh. Alam, may prenuptial agreement. Marami na pong again, ang mabigat ngayon, dahil transactional, ang relationship disposable. Di ba? Kapag medyo may problema, hindi mo na gusto, ayaw mo na. Ang daming artistang dumaan sa kanya. Ang daming nasaktan. Nung magkahiwalay ang Katniel. Lalo na itong recently, si Doms at si Bea. Hanggang ngayon, talagang puno-puno yung Facebook eh. May mga bati kung saan pa. Pero pinaka-worst mga kapatid, si Aljun. Sino yung partner niya, yung anak niya? Sino ba yun? Okay? Hindi, yung bago niyang partner. Yung anak ni Jericho ba yun? Nakipaghiwalay sa asawa, tapos meron bagong relasyon, at nanakan ka yata, at pagkatapos, hinihiwalay na. Nakakabarin, alam mo yung dahilan? Nakakatuwa yung nakalagay sa Facebook. Kasi nagpatanggal daw ng dede. Oo. Ayaw na daw doon sa babae. Dahil nagpatanggal ng dede. Kaya sabi niya, sana payagan akong bumalik doon sa asawa ko kung mag-gadget doon na kami. Ang babaw ng isip, ano? Ang babaw ng isip. Iniwan yung asawa at mga anak, sumama doon siya sa babae, tapos nung mawala na yung gusto niya, babalik na sa doon sa isa. Disposable. Kaya nga, anong klase ng pag-ibig? Kung ganyan lang, gantihan lang sila mga kapatid. Delikado po yan. Ang tawag po dyan, iba nga eh. Ewan ko. Yung iba nag-aabang lang eh. Sa ospital. Nabangan niya yung asawa. Nahirapan. Pag nahirapan ka nung bigay, tigil mo na. Nagugulong ka, tigil mo na. Magulong mo gano'n. Gusto-gusto para matapos ka eh. Kakaiba ngayon mga kapatid. Talagang medyo mabigat yung ano. Talagang gusto. I-dispose niya eh. Ang tawag po ng mga psychology dyan is the crazy cycle of marriage. Crazy cycle of marriage. It causes more heartache and pain, more brokenness and bitterness. Yung mga artista daw, kadalasan refleksyon ng mga buhay ng tao. Because ina-adore natin sila. Salamat na lang, hindi ang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Mapalad ka, kapatid. Iba ang sinusundan natin, hindi yung buhay ng mga artista. Ang salita ng Panginoon. Kasi kung susundan natin yan, ang gantihan din, transactional din ang relasyon natin. O, di ba? Ang mangyayari yan, pag may hindi ginawa asawa mo, gagantihan mo. Ilan sa inyo nakaranas nito, sa mga lalaki na lang. Galit yung asawa mo sa'yo. O, pinagluto ka. Sabi na sa mga, pride ka? O, pride din ang bibigay ko sa'yo. Diba, gantihan lang yan eh. Pero nakakatakot sa lahat. Ito mga kapatid. Itong katakutan nyo talaga, pag nakita nyo yung asawa nyo, galit sa'yo ha. Tapos, ang pinakagusto nyo gawin, yung magbasa ng libro, yung nagsasarili na siya, at ang binabasa niya ito, How to Kill Your Husband. Tapos ganyan, mabawiin na talaga yung asawa mo. Delikado yan, nagiging studio sa asawa mo pag nag-away kayo. Mahirap mo yan, mga kapatid. Meron nga sa istorya, lumang istorya na ito, nung sa langit namatay yung isang babae, yung asawa. Pagpasok niya, sinulubog siya ng Pedro. Ay, Peter, kayo pala. Sabi mo, yes. Papasok na po ba ako? Yes, but you have to spell a word. Sabi niyo sa babae. Ano po yung word? Sabi ng babae. Spell love. Oh, sabi mo, simple lang po yan. L-O-V-E. Okay, pasok ka. Pero sandali lang. Medyo magsisiyar lang ako. Pwede mo pakibantayin mo sandali yung pintuan? Okay? At kung meron darating, gawin mo na yung ginawa ko rin siya. Ay, opo, sige lang. Sabi ng babae. So, tambay siya sa pintuan, siya bantay. Nakakita niya, dumarating dati niyang asawa. Okay? Ex-husband niya. Oh, sabi ng asawa niya, lumahangos pa eh. Sabi ng lalaki, buti na lang, nakapasok ba ako? Ay, hindi. Sandali lang. Kailangan i-spell ka muna.
O sige, ano yun? Czechoslovakia. Sa langit na, gumaganti pa rin eh. Gusto pa rin gumanti, nasa langit na. Kapatid, paalala ng Panginoon, vengeance is mine, says the Lord. I will repay. Huwag mo tayong gaganti. Amen po ba? Kasi ang pag-ibig ng Panginoon is an action, not a retaliation. And I can tell you a lot. Nung nag-umpisa po tayo dito, at yung bago pa man tayo magsama-sama dati, may mga kapatid tayo na nag-struggle sa relasyon nila. Meron nga akong kapatid na ilang beses na gusto magpayo ng annulment sa munisipyo. Araw-araw po nasa akin yan, Pastor, ganito. Hindi niya na kaya yung asawa niya. Pero sa biyaya ng Panginoon, yung asawa niya nagising. Unti-unti, ayaw nga pumunta sa church. Pero later on, nung magkasakit, no? Pinadalaw ng mga pastor natin. At pagkatapos nung nadalaw, nag-umpisa na magkapit ang asawa niya at sumama na rin sa church. At ngayon, masaya sila na magkasama. Nung una gusto niyang gantihan. Ang pinaka-the best is immediately iwalayan. Pero nagtiis at sa biyaya ng Panginoon nakaraos at ngayon magkasama sila. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, kaya nga kapag nagutom ang inyong kaaway, pakainin mo siya. Kapag nauuhaw siya, painumin mo siya sapagkat kapag ginawa mo ito, bubuntunan mo ng nagbabagang uling ang kanyang ulo. Ang sabi nito, mapapaya yung tao na gumagawa ng masaya sa iyo. Dahil sa kabila ng ginagawa niya sa iyo, mabuti pa rin ang pinakikita, mapapaya siya at magigising siya. At tutuloy mga kapatid. Kapag nakita ng tao na sa kabila ng mga ginagawa niya, mabait ka pa rin sa kanya, gagamitin ng Lord yun para magising siya. Amen po ba? Maraming ganyan kaso. At I can testify to you about that. Ang tanging alam lang ng Panginoon ng bawian, ng totoong nagmamahal ay bawian ng paggawa ng mabuti na nagsasalba ng anumang relasyon at nagbabago ng ating pagsasama. Real love is an action, not a retaliation. Lastly, real love is an action, not a discrimination. Pakisabi po natin discrimination. Sabi po ng talata ng Panginoon, sa halip mali ninyo yung mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Sabi mahalin ninyo ang inyong kaaway. Okay? Madaling magmahal kapag yung tao kaibigan mo. Madaling magmahal kapag yung tao kamag-anak mo. Madaling magmahal kapag yung tao ka-churchmate mo. Pero paano kaaway? Kaya nga, real love is not a discrimination. Na ito pagkaaway ko, wala na, tapos na. Kakamali po tayo mga kapatid. Kung sabihin ng Panginoon Kristo, love your neighbor as yourself, ang ibig kong sabihin ng mga kapatid, yung neighbor mo na yun, will also be your enemy. Ay, so ito naman sino ba naging kaaway mo? Yung kapitbahay mo? Yung malapit sa iyo? Tama mo ba? Hindi mo magiging kaaway yung malayo sa iyo. Kadalasan nagiging kaaway mo yung malapit sa iyo. Kaya nga yung mag-asawa laging madalas magkaaway. Magkalapit siya. Okay? Totoo naman yan. Lagi ko po sinasabi ito mga kapatid. Ang pag-aaway sa mag-asawa, natural yan. Okay? Minsan di lang natin alam kung paano mag-away. Yung iba gusto mag-away sa kalsada. Yung iba gusto mag-away na nalaman sa buong social media. Hindi po. Kapag nag-aaway, gusto ng Lord na matuto tayong lumago. Ito na yung sinasabi ko lagi. Kasi, anong goal ng Lord? The two shall become one. Yun ang goal ng marriage. Ang dalawa maging isa sa lahat ng aspeto ng buhay. Paano magiging isa yan? Yung magkaiba ng pinagalingan yan. Kinalakihan yan. Yung isa tahimik, yung isa maingay. Paano magiging isa yan? Kaya nga magkakaroon ng conflict. Magkakaroon ng awayan. Kaya dapat ang tingin ng mag-asawa kapag merong awayan, meron na namang pinababago ang Panginoon. Tatanungin ko po kayo, ang lagnat po ba ay sakit? Hindi. Sintomas ng sakit. Ang away, hindi sakit. Sintomas ng sakit. Merong sakit na dapat pagalingin. Merong dapat ayusin. Kaya may away, pinapakita ng Panginoon, may dapat tayong baguhin. Tama po ba? Kaya nga, ibig sabihin mga kapatid, dapat willing tayong laging lumago. Willing tayong matransform. Kaya kapag nag-aaway kayo, may project na naman ng Lord sa atin. May babaguhin na naman tayo. Kaya magandang mag-aaway ka. Pag medyo
Magkulong na kagad kayo. Yun, sige, mag-resuman niya kayo dun, okay lang. Kasi normal mag-away. May conflict. Ilang taon ka bang pinalaki ng nanay mo? Bago ka nagpakasal, 30 taon. Tapos sasabihin mo, magsasama at magkakaintindihan kayo sa loob ng 10 taon? Hindi o. It will take time. And even if you already reach the same level or years, meron pa rin mga adjustment. Kasi ang gusto ng Lord, meron pa rin baguhin at ayusin sa gusto ng Lord na lubugo pa rin tayo. Amen po ba? So huwag kayong magsawang mag-away. Hello? Pwede pala. Yari ka mamaya sa akin. Okay? Tayo magsawa. Okay? Because sabi ng Lord, love your enemy. Love your enemy. Ulitin ko lang. Sa kultura, kaya mahirap ngayon eh. Puso-puso yung cancel culture. Pag di mo nagustuhan, cancel ka. Pag block ka. Hindi yung gano'n mga kapatid. Hindi gano'n. Dapat marunong tayong mag-ayos at makitungo at magmahal kahit nung hindi natin gustong tao. Yung mga kaaway natin. Because real love is more than just a feeling. Hindi dahil maganda pakitong mo, gusto mo siya, yun lang mamahalin mo, magkakamali po kayo. Kasi pag ganun lang, yung gusto mo lang, dahil wala na umabot doon sa mga taong makasalanan, sa mga taong, sabihin na natin, problema ng lipunan. Hindi yun. Kasi sabi ng Panginoon, ang pag-ibig hindi lang feeling lang. It's a commitment that whether they are your enemy, you will keep on loving because ito po yung sinasabing pag-ibig ng Panginoon. Instead of a feeling, real love is the choice to seek the good of anyone and everyone whom you might think is against you or an enemy. So lahat ng tinuturing mo na kaaway, dapat mahalin. Okay? Sabi dito sa talata, huwag ninyong bayaang lumubog ang araw sa inyong pagkapot. Kaya sabi nung ginagamit ng mga asawa ito, kami, pastor, pag nag-away kami, hindi namin hayang lumugan ng araw. Yan, yung pag-aaway namin. Kaya naman, 3 araw na kami po yan. Ayaw na lumugan, degising sila. Isipin ng iba. Okay? Iba yung sikreto nila. Kasi huwag daw lulubugan ng araw yung galit eh. Dapat puyat sila lagi. Mga kapatid, ang totoong subukan ng Kristyano is not loving Jesus. The test of Christianity is not loving Jesus. It is loving Judas. Sabi mo, mahal mo ang Lord? Yes. Pero sabi ng Lord, mahalin mo yung kaaway mo. So, subok ng, ang totoong test ng Christianity, kapag marunong ka magmahal ng mga Judas sa buhay mo. Sabi ko, papalad ka, kapatid. Okay? Bakit ka? Now, ulitin ko, bakit tayo kinakailangan magmahal katulad ng pagmamahal ng Panginoon itong pag-ibig? Why? Because it shows what God's love is like sa ibang tao. Kapag natuto tayo magmahal katulad na sinasabi ng Panginoon sa Kristo, pinapakita natin sa ibang tao yan, paano ba magmahal ng Diyos? Sapagkat nasabi ng talata, sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat, maging mahabagin kayo tulad ng inyong amang na mahabagin. Pinapakita natin anong pag-ibig mayroon ng Diyos. Hindi tayo nagmamahal doon sa tao lang ng karapat dapat mahalin. Maging doon sa hindi karapat dapat. Ikalawa, kapag nagmamahal tayo, yung totoong pag-ibig na mayroon tayo, it stops the cycle of giving and receiving pain. Ito maganda mga kapatid. Kaya gusto ng Panginoon na matuto tayo magmahal katulad ng pagmamahal niya. Nagiging instrumento tayo para matigil yung sakitan. Bakit? May prinsipyo po. Ito totoo. Hurting people, hurt people. May mga tao kaya nananakit kasi hurting sila sa loob nila. May pinagdadaanan din sila. Kaya nandadama yan. Kaya na, kung nananakit siya, tapos gagantihan mo rin, hindi din na yung sakitan,
Pero, kung nananakit siya, inunawa mo, tinanggap mo, at minahal mo, maumpisa ngayon ito yung pananakit. Amen mo ba? Maraming tao, mga kapatid, kahit ko, kung nakita ko yan, may mag-asawa, they're really hurting one another because they're hurting people. At nakakalungkot. Nakaka-contagious yan, nakakahawa sa iba. Nag-apektuhan yung iba. Nananakit din sila sa ibang tao. Okay? Yung pangit na nakikita nila sa bawat isa, ibabato nila sa ibang tao. Kaya yung prinsipyo, hurting people, hurt people, totoo po yan. Kaya kinakailangan, ang solusyon, mahalin mo, kahit nananakit, matutuklasan niya, mahinto yung kanyang pananakit niya sapagkat may nagmamahal at umunawa sa kanya. Kaya nga, it's important that we love others just like the Lord loves. Sabi ni Martin Luther King, love is the only force capable of transforming an enemy to a friend. Gusto mo baguhin yung kaaway mo at maging kaibigan, mahalin mo. Because you can only overcome evil with good, not evil with evil. Kung ano masama sa'yo, pakitaan mo pa rin ng mabuti, mag-uumpisa, magbago yung tao. At napipigil yung kanyang ginagawa. Ikatlo, bakit natin kinakailangan magmagatulad ng pagmamahal ng Panginoon? Sapagkat you get closer to be with Jesus. Sabi po ng talata, John 13:35, sa magitan ito, malalaman ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Ito ay kung may pag-ibig kayo sa isa't isa. The world will know that you are my disciple if you love one another. Ika-apat is that matututo ka at makapaglilingkod ka kung paano ang Panginoon Kristo ay umaabot sa ibang tao. You are empowered to serve others. Meron po isang babae na sa kanyang may sinalihan siyang contest at yung reward po sa kanyang mga kapatid is that binigyan siya ng free trip around the world. Talagang libre ticket, makapagbigay siya around the world. Sapagkat yung sinalihan niya talagang prestigious contest. So binigyan siya ng award, you can go around the world free by the airlines. Sabi niya nun. So, nung tinanggap po ng babae ko, in-interview siya, kailan niya po gagawin yan? Sabi ng babae, I cannot do this and I'm just withdrawing from the contest and giving back the reward. Sabi ng mga bakit naman mo? Natuklasan nila, hindi siya makapagbiyahe. Natuklasan nila, hindi siya makapagbiyahe. Alam niyo kung bakit? Meron siyang inaalagaan kaibigan. Meron siyang kaibigan na nakaratay sa higaan na dumanas ng matinding karamdaman at hindi niya maiwan. Ang sabi ng mga reporter, ma'am, sayang naman po yung ticket. Minsan nilang magagawa, pwede naman kayo mag-ask na ibang tao na magbabantay sa kanya. This is once in a lifetime na experience na makabiyahe kayo sa buong mundo given by the airline sapagkat bihira po ito. Pero alam niyo sabi ng babae, hindi ko siya kayang iwan. Alam niyo kung bakit? Nung tinanong siya, pinilit siya ng mga reporter, bakit po? Bakit yung miss opportunity to travel around the world? Sabi ng babae, because this lady that's bedridden right now is a person na noong panahon na ako'y nakalugmok sa bisyo ng droga, walang pag-asa, magpapakamatay na, nasa ospital at walang nagkakalinga, hindi ako iniwan ng babae ito. Kahit sa kanyang panahon ng pagtatrabaho, panahon na kung saan kinakailangan niyang kumita para rin sa kanyang pamilya. Sa tingin mo ba, kaya kong gawin na talikuran siya sa panahon na nagdurusa siya. Samantalang ng panahon na ako ay nandun sa balindi ng karamdaman at sakuna, hindi niya ako iniwan. Nagulat po yung mga reporter. At totoo, because when you experience that kind of love, definitely, wala ka ibang magagawa kundi gawang kumari ng mabuti sa ibang tao. Merong nagsabi, and this is the truth, and I would like to just share to you. Dying for me was the most he could do about the Lord Jesus Christ. Living for Him is the least I can do. Dying for me, kung namatay si Jesus para sa akin, hindi ako karapat-dapat, napakasama ko, ginawa ng Panginoon. Yung mamuhay lang para sa Kanya,
Yun na lang yung least na kaya kong gawin para sa Panginoon sa ginawa niya sa akin. Amen po ba? Ganun din tayo. Pag binalagyan natin yung buhay natin, what makes you worthy ng pag-ibig ng Panginoon? Pag binalagyan natin buhay natin, mga kapatid, honestly ako, wala akong mapagbang malaki. Kasi minsan ko naranasan, mga kapatid, maging drug addict, halos talagang ilang beses akong na-overdose. Mas may na high school pa po ako, nung muntik na akong mamatay. Okay, binubusan lang ako na yun ng mga klase ko kasi overdose na ako. Pero, inabot pa rin ako ng Panginoon at tinanong ako ng Panginoon yan bago gusto mong buhay. And the Lord will always bring me back kung paano Kanya inahon sa ganung sitwasyon. Kaya anong pwede mong ibigay sa Kanya? Just to live for Him and serve Him. That's why, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, we can do the same. Let me end. Ang mundong ito, mga kapatid, ay naghahanap ng totoong pag-ibig. Nakita naman po natin. But they can only understand it kapag pinakita po natin ang pag-ibig na naranasan natin sa Panginoon. Why? Because love may be an abstract word, but it can be understood by an active word. Pag-aralan din natin ang pag-ibig, pag-usapan na natin. Pero hindi nila maunawaan niya. Maunawaan nila yan pag naranasan nila sa magitan natin. Through an active word. Kapag nakita nila pinamuhay natin yan, mga kapatid, yung totoong pag-ibig, that love is an action, not inaction. That love is an action, not a reaction. Love is an action, not a retaliation. Love is an action, not a discrimination. Yun ang totoong pag-ibig. Nararamdaman, nararanasan, makatotohanan. Hindi kwentuhan lang. Because ito yung pag-ibig na pinaranas sa atin ng Panginoon. He loves us at the time that we are all sinners. God bless us all. Pagpalaan po kayo po. Praise God. Thank you very much, Pastor Robert, sa napakaganda mensahe. Tunay nga na nararamdaman. Amen mo ba yan? At lahat po tayo ay na-encourage o napagpala ng salita ng Panginoon. At isang bagay po ito na nagbibigay po sa atin ng motivation para mas lalo po tayo na magmahal. Amen. Hindi sa Panginoon lang, kundi maging sa mga tao na kung saan ay inilalapit ng Diyos sa atin. Ang isa sa mga remarkable na nabanggit niya kanina, real love is not just loving Jesus, but loving Judas. Amen. Amen mo ba yan? Ano ibig sabihin nun? No? Ibig sabihin ang pag-ibig po talaga ay is not an easy way. Amen. No? Pero ginawa ng Panginoon na madali ito kasi ipinagdama muna po sa atin, no? Kaya nagiging madali rin naman. Amen mo ba yan? Matututunan po natin, mahalin, tanggapin, patawarin ng sinuman kasi tayo po mismo ay nakaranas o nagbenepisyo sa bagay niya. You cannot give, no? You cannot give na kung saan po ay wala po tayo. Amen. Napakamahirap magmahal. Amen. Pero dahil ang Panginoon ang unang nagmahal at nagpakita kung paano magmahal, nagawa po natin magmahal. Amen mo ba yan? Even the Lord Jesus Christ, di ba? Meron po siyang Judas. Actually, pasuloy, yan talagang tanong ko bakit inalagaan ng Panginoon throughout His ministry si Judas, bagamat alam niya, ipagkakanulo niya ito. O ipagkakanulo siya nito. Siguro kung tayo po yung mga kapatid, baka una pa lang, dinispatya na po natin. Amen mo ba yan? Kaya mag-isa pag-asawa, di ba? Di mo pwedeng i-dispatcha. Amen. Mag-isa pakipagkaibigan, di mo pwedeng i-dispatcha. Maging sa ating care group, bawat isa po dyan mahalaga. No, yan po yung mga regalo ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen ba yan? Amen. No, kaya nga po, ang tanging tungkulin lang po natin nung tayo po kumilala sa Panginoon, ipakita pa rin kung paano pinakita ng Diyos yung bagay na ginawa niya po para sa atin.
So, very interesting, very encouraging, very powerful. At naniniwala po kung bawat sa po sa atin, hindi lang po tayo na-inform o na-encourage sa salita ng Diyos. No, katulad po sa ating tema, we are willing to be transformed the way God's love. Amen. Amen ba yun? Amen. Kaya sa umagang ito, minsan pa, papurihin natin ang Panginoon. Tayo lahat ay tumayo. Sambahin natin ang Panginoon. Wala po tayong Sunday School, ha? Kaya sasamba tayo sa Diyos. Amen. Iyan po natin. Tandod, inamnamin po natin. Glory be to God. Hallelujah. Worship song. Yes. Let us worship the Lord. Let us tayo po tumulog sa presensya ng Panginoon. Yakap tayo po ay na-encourage at napagpalan sa kanang Diyos sa pagkakantong ito. Ang response po natin ay to worship the Lord. Amen. Sambay natin siya sa kanyang kabutihan, sa kanyang kagandahan, at sa kanyang pag-ibig na pinamalas niya sa atin. Hallelujah.
po na kami ay nararapat at kailangan magmahal at ipakita po namin ang tunay na pag-ibig. Hindi yung iniiwasan, hindi yung itinatago o kinikimkim, kundi ito po ay ipinapakita sa aktibo ng paraanan upang mas lalo at higit na ito ay maranasan o madama ng bawat isa. Salamat sapagkat ikaw ang unang nagmahal po sa amin. Kaya naman po, tinuro mo rin kami na magmahal para sa iba, maging sino man, ito man ay aming kapamilya, ito man ay aming kaibigan, ito man ay aming mga kapitbahay, o minsan ay nagiging kaaway. Tuloy nga po, salamat sapagkat ikaw ay namatay sa amin at maging sa iba. At ganun din, Panginoon, ang nais mo po sa amin na magawa po namin even to the highest level o to the deepest point of God, yung pag-ibig na nais mo po para sa amin. Tuloy nga po, sa sarili po namin, hindi namin kaya. Subalit, O Diyos, sa iyong tulong, sa iyong kapangyarihan, at sa pag-ibig namin po naranasan at tatanggap sa iyo, walang imposible, Panginoon. Kami nagpapangbaba po sa iyo, inaamin po namin sa iyo ang mga mali namin kaparaanan, mali namin kaisipan, at mali namin katwiran, Panginoon, patungkol sa pag-ibig o pagmamahal. Salamat sa pagtuturo mo sa amin. Salamat sapagkat sa ganito kaparaanan na babago ang aming kaisipan, maging aming pong puso at kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, na may pamalas ang radikal o ang tunay na pag-ibig na ipinamalas mo po para sa amin. At sa laki ng ginawa mo po para sa amin, ang ikaw ay mag-alay ng buhay at mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ano po, Panginoon, ang pwede po namin maipagkaloob o maibalik para sa iyo. Na ikaw po, Panginoon, ay mahalin at paglingkuran sa aming buhay. Salamat po at sa bawat isa na nandito, patuloy niyo po buksan ang aming puso at isipan at kami po, Panginoon, ay magpakumbaba na tanggapin ang iyong buhay at makapangyarihang salita at kami, Lord, ay magpabago ayon sa iyong aral ng pag-ibig. Maraming salamat po at maging sa aming pong kapatid si Pastor Ober na ginamit mo upang ibahagi ang iyong mabuting balita ng pag-ibig. Maraming salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay, sa ministeryo, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa kanya, at lalo tigit sa buhay po ng kanyang asawa, si Ate Grace, at maging si Ate Joanna. Pagpalain niyo po ang kanyang sambahayan, ang kanyang buhay, O Diyos, na maging maayos at ligtas sa lahat po ng panahon. Maging ang mga pagbabago sa kanilang pamilya, sa pag-alis po ni Joanna by this coming month, papuntang New Zealand. Ikaw po, Panginoon, na nagbukas ng daan para sa kanya. Mangyari ang iyong planong kalooban para sa kanya at samahan niyo po siya. Ngayon din, sa coming anniversary nila sa church sa Abu Dhabi, tinataas po namin ko sa iyo na pagpalain at ikaw po ang siyang sumama sa kanila. At makilala ka pa, Panginoon, na maraming naming kababayan at maging ng mga tao sa lugar na iyon bilang Panginoon at tagapagligtas. At patuloy po, Panginoon, ang iyong mataas na plano at layunin sa kalambuhay ay maganap ayon sa iyong kaparaanan. Maraming salamat po sa magang ito, sa iyong kapulihan, kaluwalhati at karangalan, sa pangalan ng Panginoon Hesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Palapakan natin ang malakas ang ating Diyos. Hallelujah. God bless you. Good morning po. Wow! Busog na busog po ang ating spiritual na buhay. Purihin ang Panginoon at salamat kay Pastor Oben. Last Friday po, we were able to attend yung revival. And one of the takeaways sa preaching ni Pastor Oben ay yung our love for God is our highest motivation or the greatest motivation. Ang ating pagmamahal sa Diyos ang mag-uudyok sa atin upang magpatuloy tayo sa ating buhay no matter what. Ano man ang pinagdadaanan natin. Ang ating pagmamahal sa Diyos ang mag-uudyok sa atin na patuloy na sundin
ang mga utos niya. At isa nga po dito ay ang pagbibigay natin ng may kagalakan sa ating puso para sa kanyang ministeryo. Sabi po kanina, love may be an abstract word, but it can be understood by an active word. Ang pag-ibigay sa Panginoon ay application po ng ating pagmamahal sa Kanya. Ito isa sa mga natutuhan natin ngayong umaga na kabilang po sa active word. Ito ay isang real love. Umaksyon po tayo, mga kapatid. Pakita po natin pagmamahal sa Panginoon at magbigay po tayo sa Kanya. Tumayo po tayo at manalangin. 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Lord, maraming salamat po, Panginoon, dahil patuloy mo po kaming tinuturuan, Panginoon. Patuloy po, Lord God, na realize namin, Lord, na hindi po dapat tumigil yung aming learning, ang aming growth po sa inyo kahit in spite of what age we are, kung ano man po ang aming edad, Panginoon. Salamat po, Lord, sa paalala ngayong umaga na po, Lord. Tunay, Lord God, by your grace and by your mercy, tulungan mo po kami, Lord God, na mapagyaman ito sa aming puso at kaisipan. Hindi lamang po ito, Lord, ngayong umaga, narinig namin na wala na ba. Lord, we pray, O Lord God, we pray hard, O Lord God, na patuloy ka po, Lord, namin maalala. Patuloy po namin, Lord, na ipadama sa inyo ang aming pagmamahal sa kabila ng anuman nangyayari sa amin, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, patuloy ka namin, Panginoon, at servant, Panginoon, mahalin, Panginoon, dahil ikaw lamang ng Diyos na dapat namin mahalin, patuloy na pagsilbihan, Panginoon, wala nang iba. Lord, maraming salamat po. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga kapatid ko, Panginoon, na magbibigay kayo sa umagang ito, na ibigay mo sa kanila, Lord, ng liglig, siksik at umaapaw, Panginoon. Ibabalik mo sa kanila. At yung mga kapatid po namin, Lord, na hindi makapagbibigay ngayon, patuloy mo po ilagay sa kanila mga puso at isipan, Lord, na darating din ang araw, Lord, na makakapagbigay din po sila para sa iyong kaluwalhatian, sa iyong ministeryo. Lord, maraming salamat po. Pagpalain mo po kami lahat, Lord, sa araw to. And give back all the praises and thanksgiving in the name of Jesus. Amen. Birthday celebrants po natin for this week. Si Kuya Alan. Kuya Alan, happy birthday, February 19. Next, si Gaius Gideon Ocampo, February 21. Si Gaius. February 23, si Ate Geraldine Pahano. Next, so, kita po natin sila. Happy birthday po sa inyo lahat. Amen. Sige. February 24, si Kuya Alex and Sister Alma Lagman. Happy anniversary po. Announcement po natin, yung Wednesday prayer gathering po natin, namamalig po namin, samahan niyo po kami ng face-to-face, mag-pray po dito. And then after prayer meeting po this Wednesday, yung mga ministry heads po, may meeting po tayo. And then, ito po yung mga
purihan